Nakakatuwa nga mga tropa, yung previous ko na video ay nagustuhan nyo. Ito yung title niya, Warning kung magpaplano kayong mag-printing business. Panoodin nyo yung video na yan kung talagang magsisimula or kung plano nyong mag-business na itong mga printing natin para naman hindi kayo malito or hindi kayo maguluhan at hindi kayo mauto. Pero ang topic natin ngayon, isa sa mga nag-comment na mga bagong tropa natin or mga bagong subscriber, bagong mga nanonood sa atin. Ito yung sabi niya, shoutout sa'yo Rustum. Ito yung comment niya mga tropa. This December, gusto daw niya mag-start ng printing business. Okay na po ba ang Epson 121 para sa sublimation and Epson 3210 na printer naman for printing daw ng photo and document printing? Gusto lang daw niya munang magsimula ng maliit. Ano daw yung may a-advise ko sa kanya mga tropa? Sa mga previous or mga nakakasubaybay na sa akin, alam nyo naman na siguro kung ano yung mga suggested ko. Pero etong si Rustum, for sure bago lang siyang nanonood dito sa YouTube channel natin. And good thing, nasa tamang channel ka mga tropa ko. Sa totoo lang, okay naman talaga ang Epson 121 for sublimation printing mga tropa ko. Kung hanggang ganyan lang yung kaya ng mga budget ninyo. Personally ako mga tropa, Epson 121 lang din ang gamit ko for sublimation printing. Pero binenta ko na yon dahil mahina yung sublimation printing dito at ang malakas talaga sa akin dito yung sticker ko. Okay na okay ang Epson 121 for sublimation printing kung nagsisimula ka pa lang. At mga tropa, eto yung na-experience ko sa kanya, hindi ko na ni-remove yung shark teeth niya at hindi naman gumuguhit or hindi ako nagkakaroon ng roller marks sa paggamit ko sa kanya nung nagpiprint ako ng sublimation mga tropa ko. Totoo yan. Pero eto ang masasabi ko sa inyo, kung meron kayong medyo sapat na budget or kung meron pa kayong mapipiga sa inyong mga budget dyan, ay highly suggest na ang printer na bilihin nyo for sublimation printing etong Epson 1210 or yung Epson 1250. Etong printer na to, napakalinaw ng kanyang print kung ikukumpara mo siya dun sa Epson 121. Pero depende pa rin sa mga mata mo kung makikita mo talaga yung pagkakaiba or yung similarities nila. Kasi merong mga mata na sa tingin nila ay walang pinagkaiba. Pero kung medyo maarte ka na, nasabihin na natin na maarte ka talaga, nakikita mo talaga yung pagkakaiba, yung mas malinaw yung isa at mas malabo yung isa. Eto na lang yung pagbasihan natin mga tropa ko. Sa specs mismo, dito sa kanilang website, kung makikita ninyo, alam naman natin or kung hindi nyo alam, ang Epson 121 ay print function lang at design lang siya for document printing. Pero syempre dahil mga wais tayo at syempre kailangan natin sa business natin na meron tayong paggamitan na sublimation printer at gagamitan natin na sublimation ink, ginagawa natin, kino-convert natin siya. Sa pagko-convert, wala na kayong ibang gagawin doon kundi isalin nyo lang yung sublimation ink at yung indicated na libreng ink doon sa printer na yon, wag nyo nang gagamitin yon, ibenta nyo yon or gamitin ninyo sa document printing ninyo kung gumagamit kayo ng original ink. Pero mabalik tayo, eto nga, yung maximum print resolution ng Epson 121 ay 720 by 720 dpi lang. Ibig sabihin, the more na mas mataas yung value ng mga ganitong printer ninyo, ibig sabihin mas malinaw yon. At kung ikukumpara mo naman siya dito sa Epson 1210 na same din siya ng printer ng Epson 121 na single function lang, meaning print lang talaga siya. Tignan nyo naman mga tropa ko kung ilan yung lamang na details or ilan yung lamang na specs. Eto na lang din yung pinakamagandang paliwanag dyan, yung Epson 3210. Sa Epson 3210, siguro kung meron kayong mga printer, alam nyo naman or kung hindi nyo alam, diba, na bakit kayo maniningil ng mas mababa kesa sa print. Ibig ko sabihin, kung nagpo-photocopy kayo, nagsiserox kayo, bakit 3 piso ang singil nyo, hindi 5 piso, nakaparehas sa pagpiprint? Kasi mga tropa, ang gamit sa pagka-copy or pag-photocopy or pag-xerox ay napakababang DPI lang. 600 by 600 DPI yung pinuproduce lang na output na yon. So, kung ikukumpara mo, 720 by 720, 600 by 600, almost na same lang sila ng details. At 'di ba syempre, kagaya nga ng sinabi ko, mas mura yung photocopy, mas mura yung xerox dahil mababa lang yung resolution na ginagamit doon. At syempre, konting ink lang ang ginagamit ng inyong mga printer. Kung ikukumpara mo naman sa mga maximum resolution, eto na nga yung magpiprint ka, 'di ba? 5760 by
and 440 DPI. Sana nagets nyo yung point na yon mga tropa. Pero ako talaga sa totoo lang, ang gamit ko talaga sa Mugs Printing Epson 121. Pero siguro sa ngayon dahil medyo may budget na tayo at kung medyo lumakas-lakas yung printing ng mga mugs, di ba? Di bibili tayo ng Epson 1210. Kasi yung mga sublimation printer mahirap yan kung hindi nyo nagagamit Talagang natutuyuan din yan. Para ring mga pigment ink yan. Kaya kailangan lagi nyo rin siyang ginagamit, di ba? Syempre, occasional lang na malakas yung mugs. Pagdating ng mga October, September, November, yung mga last quarter ng taon, talagang malakas yung mugs printing dyan. At kung magsisimula ka ngayon, tropang Rustum, bilisan mo na dahil patapos na ang month ng November. Kung medyo December ka pa, baka konti na lang yung makuha mong customer sa mugs printing. Syempre, magpa-practice ka pa niyan, trial and error pa rin naman talaga yan. Yung mga pagpiprint sa mugs, hindi mo agad yan mape-perfect, masasayangan ka dyan ng mga mugs. Minsan, may experience mo pa dyan na hindi naka-mirror. Kung baguhan ka pa lang, magkakamali ka talaga dyan. Kailangan, kung magpiprint kayo ng mga sublimation, dapat laging naka-mirror yung printout ninyo. Pero kagaya nga ng sinabi ko, i-maximize nyo lang yung pera na meron kayo dyan. So kung medyo budget gamings lang talaga, edi mag-Epson 121 ka na 5,700 lang. At kung medyo may budget ka nga, kagaya ng sabi ko, itry mo tong 1210. At syempre sabi niya, sa photo printing and document printing, okay lang daw ba ang Epson 3210? Okay na okay yan tropa, napakaganda niyan. Etong printer na to, yung gamit ko before, bago ako bumili ng Epson 5290. Dahil medyo mahal yung Epson 5290, around 13,000 or 14,000 siya ngayon. Pero kung hanggang ganyan lang talaga yung budget mo, okay naman talaga yung Epson 3210. At kung sasabihin nyo na mas maganda yung Brother printer kung ikukumpara mo dito sa Epson, mga tropa ko, napakahirap baklasin ng Brother printer. At lalong-lalo na kung magkakaproblema ka sa waste ink tank niya. Kung baga, dito sa Epson kasi, kukonti lang yung tornilyo. And sa Brother, halos wala naman masyadong tornilyo, pero yung mechanism niya, yung pagka-plastic niya, parang nakakatakot baklasin. Although sa una lang talaga nakakatakot, pero parang konting puwersa mo lang mababali or mapuputol yung plastic, sa totoo lang. Sa mga nagsasabi dyan, mga nakikita ko sa internet or sa mga page, sa mga group, maganda daw sa kanila yung Brother printer, di good for you. Eto masasabi ko sa inyo, mga comment kasi na nakikita ko doon, 4 years na daw yung Brother printer nila, 5 years na daw, 3 years. Ang tanong, nakakailang print ba kayo? Kada buwan, kada araw, kada isang taon, nakakailang print kayo, di ba? Ayun yung basihan dyan mga tropa. And anyway, kung it works sa inyo yung Brother printer, good for you mga tropa. Pero para sa akin, auto pass ako dyan sa Brother na printer. Nasa sa inyo na lang yan kung saan kayo mas magagamay. Anyway, sabi nga netong tropa natin, Epson 3210 yung bibilihin niya and Epson 121 naman for sublimation printing. Ituloy mo na yan tropa at manood ka sa mga iba ding channel para mas mag-learn ka ng experience, makakuha ka ng experience, di ba? And sa mga panonood mo, i-actual mo na siya pag meron ka ng gamit dyan. At syempre, walang iba, ang gagamitin mo dyan ay Kuyi Sublimation Ink. Ako personally, eto pa lang kasi talaga yung nagagamit ko Ayoko namang medyo mag-suggest ng hindi ko pa nagagamit. Yung Hansol na Sublimation, hindi ko pa talaga siya nagagamit, sa totoo lang. Eto pa lang yung nagagamit ko. Ayun nga, lagi ko sinasabi kung medyo lumakas yung mugs printing dito kasi nagpapa-job out na lang ako. Kumbaga, parang nagiging middleman na lang ako. Kumukuha na lang ako ng order, binabato ko sa iba at nagkakaroon ako ng commission doon. Pero ang gamit ko before talaga etong Kuyi. Kung ako na yung gagawa sa susunod, itatry ko yung Hansol. So, eto, tropa ko, try mong dito bumili sa Magic Photo. Talagang legit distributor to ng mga Kuyi na ganitong ink. At kung bibili ka, 155 lang ang isa niyan. And kung isusuma total mo, 4 colors, pepresyo ko lang dyan ng more or less 600 to 700. Mag-ingat-ingat ka kung saan ka makakabili, baka makabili ka ng mga overprice, 'di ba? At syempre kailangan mo ng sublimation paper. Ito yung ginagamit ko. Napakamura lang yan, 100 pieces na yan, 100 GSM. Kagaya nga ng sinabi ko,
ko dun sa Epson 121 ko, hindi ko na siya tinanggalan ng shark teeth, as in wala namang bumabakat. Pero syempre case to case basis meron kasi mga nagko-comment na sa kanila daw bumabakat, no? Nakakapagtaka lang, yung dalawang Epson 121 ko na ginamit before, wala naman akong ginawang modification doon, hindi ko tinanggalan ng shark teeth, okay naman, 'di ba? At eto pa, kailangan mo din netong thermal tape or heat transfer tape para hindi gumalaw yung design mo kung magpiprint ka sa mugs. Napaka-importante nito para hindi gumalaw yung iyong design na ikakabit dun sa mugs. At sa mga mugs printing, hindi lahat ng mugs ay pwede mong printan. Dapat yung bibilihin mo na mugs ay yung merong mga sublimation coating. At dito na naman papasok yung sublimation coating for cotton t-shirt, mga tropa ko. So sa mga cotton t-shirt, kailangan yung lagyan ng mga sublimation coat dyan. Kasi kung hindi nyo lalagyan yan, ang pangit ng print ninyo, mga tropa. Syempre ngayon, marami pa rin gumagawa or gumagamit nito mga sublimation printing, pero nauuso na ngayon yung DTF or yung magpapaprint ka sa printer na DTF and mapapapunta na sa iyo yung pinaka-output nun, ipipress mo na lang siya dun sa iyong damit, 'di ba? Ayun yung medyo uso-uso ngayon, sa totoo lang, napakaganda nun. Tsaka mas less hassle para sa akin. Tsaka mura, mas namumurahan ako doon, ang ganda pa ng output. Kung meron kang mga heat press, ayan, kung bibili ka rin ng heat press, mas maganda na i-practice mo din yung magja-job out ka, magpapaprint ka sa merong DTF printer. Wag yung mga converted. Pangit yung mga print galing converted na DTF. Kailangan DTF printer talaga. Sana nakakatulong tong mga binabanggit ko. And dito naman sa RC Satin, eto yung gamit ko before, photo paper. Ang bilihin mo na lang dito kung gagamit ka ng Epson 3210 ay yung 200 GSM. Meron dito A4 200 GSM. Pero pwede ka rin namang gumamit ng mga 260 GSM Ayan, pwede naman talaga. Yun nga lang, medyo mas mabilis yung pagkanipis yung iyong rubber roller. Pero okay lang naman yun. Pero kasi ako sa ngayon, ang gamit ko na RC Satin, yung Yasen. Pero ito, try mo muna to, baka mas magandahan ka dito. Minsan kasi napapangitan din ako dun sa Yasen and minsan nagagandahan din ako. Medyo 50-50 pa ako dun sa Yasen. Siguro subjective yung pagprint dun sa Yasen na RC Satin. Ito, okay naman kasi ang daming gumagamit nito. And dun sa ginagamit ko naman na Yasen RC Satin, wala masyado. Siguro subjective talaga. I-try nyo na lang kung gusto nyong gumamit nun. Lahat ng mga binabanggit ko na produkto ay nasa description, lahat ng link nyan. And kung magpiprint ka ng mga ID printing, eto yung kailangan mo dyan. Double-sided photo paper, or pwede rin naman tong RC Satin, nasa sayo. Medyo mas makakamura ka lang ata dito sa double-sided. Dudamat na lang kung saan ka mas makakatipid, diba? Ito kasi, pwede mo siyang printan back to back. Kung meron ka mga projects na kailangan mo ng mga back to back printing, syempre, ito yung kailangan mo. Kung mga ID printing, pwede rin to naman talaga. Ayan, ginagamit ko rin to before. At syempre, kung magpiprint ka naman ng mga product label, ito yung may sasuggest ko sa'yo. Glossy photo sticker, napakaganda nito. Kahit dye ink lang yung gamit mo. Syempre, hindi rin mawawala yung ginagamit natin na iTech vinyl. Maraming klase ng mga sticker, mga tropa, kaya mag-research kayo. Sana nakatulong yung video natin na to sa pag-i-start mo ng printing business ngayong December. Bilisan mo na sa pag-start mo niyan, manood ka na ng mga videos, tutorial, para kapag nandyan na yung item mo on hand, mag-practice ka na lang, mag-practice kagad. Huwag ka munang mag-cater ng mga hindi mo kayang gawin. I highly suggest sa mga makakapanood neto, huwag muna kayong mag-cater ng mga pinagpa-practicean nyo na produkto. Meaning, kapag meron kayong nakita ng mga product dyan, huwag nyo muna siyang i-cater. Aralin nyo muna kung paano ginagawa, puliduhin nyo na muna bago nyo siya ibenta. Huwag kayong manghihinayang sa mga product na nagagamit ninyo or nasasayang. At least, nagiging kayo ng experience, diba? At lagi ko nga sinasabi sa inyo, bumili lang kayo sa mga lehitimong supplier or distributor kasi diyan kayo magbabase ng presyo. Kung mahal yung craft mo, mas magiging mas mahal yan dahil mahal yung pinagbilihan mo ng mga, alam mo na, ng mga consumables mo dyan. Kung kailangan nyo ng mga templates, mga tropa, mugs printing templates, 3D mugs printing template, ayan, message nyo lang ako. At kung ano-ano pang mga templates, no, naka-ready na yung mga templates natin dyan. Napakarami nang nakaka-discover nung mga templates natin at talagang sabi ko sa kanila enjoy the template, mga tropa, kasi napakadami talaga nun. Talagang walang sayang dun.
tropang Rustum, okay yung mga printer na yan, talagang kung hanggang ganyan lang yung budget mo. At eto pa mga tropa, pahabol lang, no, isugal nyo lang yung pera na kaya nyong isugal dyan sa mga business ninyo, no. Huwag nyong itotodo ng itotodo, magtira pa rin kayo dahil ang business na to talagang sugal. Pwede kang yumaman, pwede kang, alam mo yon, malugi talaga. Like, share, and subscribe. Dito na natin tatapusin to. Bye-bye. Lahat ay tunay sa mata. Pag may makikilag, panahon ang magtuturo. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.